Sa video na to, i-discuss natin yung relative acceleration method ng sample 2. Kanina, nakuha na natin yung velocity gamit yung relative method. Ito yung nakuha natin. Nakuha natin lahat ng linear velocity tsaka angular velocity. Ngayon naman, ang kukunin naman natin ay yung acceleration naman ng bawat point. Tapos, sa huli ay yung acceleration ng bawat link or angular acceleration ng bawat link. Dito sa acceleration using relative method, parehas lang yan halos dun sa pagkuha natin ng velocity. May mababago lang ng konti. Yung step by step natin kanina na ginamit, parang yun lang din yung gagamitin nating step by step dito sa acceleration. Tapos may mga nadagdag lang din tayo mga formula. Ito ay normal. Ang bawat acceleration nahahati sa dalawang acceleration. Normal acceleration tsaka tangential acceleration. Pero pag slider, meron pa yung Coriolis na acceleration. Itong normal acceleration, ito yung b squared is equal to an times r. Yun yung parang formula ng normal acceleration. Itong an, yun yung normal acceleration. Itong aw, ito yung aw. Ito yung tangential acceleration, at. Tama pala. Itong at, yung tangential acceleration, ito ay angular acceleration. Tapos, ito ay radius. Yan, kapag kukunin ng at, angular times radius lang. Tapos, ito lang yung nadagdag na formula. Ang tangential acceleration, ang direction nun lagi, kapag hindi slider, kapag mga pin, yung normal na link, laging parallel dun sa link. Kunwari ito. Kunwari, ang hinahanap natin ay normal acceleration ng A2. Ito yung point A, ito yung link 2. Yan ay parallel dito. Kumbaga pa ganun yan. Yan. Yan yung normal acceleration. Tapos, ang tangential naman acceleration, yun yung perpendicular naman dito sa link. So, bale, ang tangential at normal laging perpendicular sa isa't isa. Yun yung kapag mga normal na link. May iba yan kapag slider. Kapag slider, wala tayong normal acceleration. Tapos, meron tayong kung kanina, ito yung ating di ba ito yung motion na slider, tapos perpendicular. Kung kanina, ito yung ating tangential acceleration, mababaligtad dyan pag slider. Ito na ngayon yung tinatawag na Coriolis acceleration. Yan yung Coriolis. Kapag perpendicular, dun sa path ng slider. Coriolis yun. Tapos, ito naman, kanina, normal yung sabi natin dyan. Pero pag slider, yan naman ay magiging tangential. Yan. Ulitin natin para madali. Bali, itong dalawang case yun. Kapag yung normal na link, normal na point lang, o kaya kapag slider. Kapag normal na link, ang perpendicular dyan ay tangential. Tapos, yung parallel dyan, yung ating normal. Baligtaran naman sa slider, ang parallel sa slider ay yung tangential. Tapos, walang normal sa sa slider. Yung normal, pinalitan natin ng Coriolis. Ito magiging Coriolis yung ating perpendicular. Madali ito. Select other. Isang line. Babalik ko naman. Hindi yun yung nadagdag lang natin. Yung component na normal, tangential, tsaka Coriolis. Ngayon, ang gagawin natin, kukunin natin isa-isa yung acceleration sa A, sa B, sa C. Yan. Tapos yung method ng pagkuha ng bawat isa na yon, same lang sa method ng pagkuha natin ng mga velocity na ito kanina.
Di una natin ginawa ay ito. Get the input velocity. Pero ngayon, dahil nasa acceleration na tayo, get the input acceleration. Ano nga ba yung input acceleration? Dahil ito yung given natin, itong link na to, yung dulo nun, yun yung makukuha nating input. Yung dulo nun ay ito. Yan. Bali, yung point na to ay point A. Tapos, nakadikit daw yun sa link 2. So, yung makukuha nating input dyan ay yung ating A2. Yung ating A2. Yan. A2. Ayun. Ito yung acceleration A2. Ibig sabihin itong malaking A, acceleration. Tapos ito, A, ito yung point A. Tapos ito ay nasa link 2. Yan. Ito ay equal sa AA2N plus AA2T. Yan. Itong AA2, ito yung total acceleration ng A2. Ito yung kukunin natin. Tapos itong AA2N, AA2 din to, pero yung component niya na normal. Mga ganito. Ang acceleration, nariyan yung acceleration natin. Ito yung total acceleration na AA2. Ito yung ating AA2T. Ito yung AA2N. So, itong AA2N plus AAT laging perpendicular. Tapos, pag pinag-plus yan, yung total lagi niyan ay yung, ito, yung walang subscript na N or T. Yun yung total. Ganun din sa lahat ng points. Kapag B yung kinuha natin, kukunin natin yung N yan, tsaka yung T. Yung N ay normal, yung T ay tangential. Pag pumunta tayo sa C, mamaya kukunin natin yung mga NT. Yan. May iba lang minsan, gawa may mga Coriolis. Pero mamaya mali-discuss natin yan. Ibalik muna tayo dito. Para makuha natin itong input velocity, input acceleration, gagamitin natin itong formula na to. Di ba alam natin na itong AA2 ay AA2N plus AA2T. Itong dalawang to, pag nakuha natin yan, makukuha natin itong input velocity natin. Para makuha yung normal at tangential, ito ulit yung ating formula. Normal acceleration is equal to B squared over R. Tapos, tangential acceleration is equal to angular acceleration times R. So, ito lang yung dalawa natin gamitin. Pag ginamit natin to, makuha natin yung magnitude and direction ito. Ito, tapos ito. Tapos pag pinlap natin yan, makukuha natin itong A2. So, try natin gawin. Yeah. So, unang gawin, solve natin itong AN. Hindi, ang AN, A2N is equal to B squared over R. B squared over R. Ano yung B squared natin? Itong mga velocity na gagamitin natin sa mga normal at tangential, ibabase natin yan dito sa velocity na nakuha natin dito sa una nating ginawa. So, bale, kapag tayo nag-acceleration, dapat makuha muna natin lahat ng velocity bago tayo makapag-proceed sa acceleration method. Kasi lahat ng velocity nito, yun yung gagamitin natin mamaya. Tulad nito, yung AA2N or yung normal acceleration ng A2 ay B squared over R. Anong B ang gagamitin natin? Gagamitin natin ay yung velocity ng A2 kasi A2 yung hinahanap natin ng acceleration. D 1,200. Divide natin sa distance ng distance nitong O2 to point A. Diyan ay 12. 12. Ang makukuha nating sagot dito
ay 100. Yan, 100. So, ito yung Squared yan na. ay, yung ano. Kaya pala. Kaya pala, parang yung dududa, parang dito yung kanina natin. Yan. Square. Sagot dyan ay 200 120. over 12, kumbaga. Ay, di yan pala yan, 120,000. Pag gina natin yan, yun ay 120,000. Yan yung magiging sagot natin yan. Yan ay ano, radians per second squared. Yung unit niya. Pero hindi pa to yung ano, kumbaga, hindi pa to yung final acceleration natin ng A2 kasi ito lang yung normal acceleration kaya N. Kukunin naman natin yung tangential acceleration. Ulit, bago natin makuha yung total acceleration ng A2 or A2, kailangan laging kukunin natin yung normal tsaka tangential. Itong nakuha natin, yun yung normal. Sunod natin ay tangential. Acceleration ng A2 tapos tangential is equal to, gamitin natin itong formula. Itong AT ay angular acceleration times R. Dito yan. AT ay angular acceleration times R equal. Saan? Hindi. Angular acceleration yun. May given tayong acceleration. Oo. Yan. Meron nga pala tayong given dito na ano. Yan. Meron tayong given dito na angular acceleration daw ng A2 ay link 2 pala to. Link 2. Na link 2 ay 5,000 rad tapos counterclockwise. Hindi, ang gagawin natin, lagay lang natin to. Angular acceleration times yung distance na R. Di 5,000 times 12. Same lang din yung dito sa distance na to. 60K. Di, ang sagot dito ay 60,000. Yan. Dahil nakuha natin yung normal at tangential ng AA2, makukuha natin ngayon yung AA2 lang mismo o acceleration ng A2. Ganito yan. Dito na tayo mag-i-start mag-plot. Dito pala ako. Try na lang dito. Yan. Ito na ngayon magiging ground natin. Tulad na sinabi ko kanina, parang magiging relative velocity lang din to. Parang ganito lang din. Isimula tayo dito, kinuha natin yung input. Kung kanina, ang input natin ay ano lang, angular acceleration dito times yung distance. Dito naman, iba. Kinuha muna natin yung AN, AT, tapos tsaka pa natin makukuha yung pinaka-input na acceleration. Di, gawin lang natin. Simula tayo sa ground. Ang dito sa AN, tsaka AT, yung normal acceleration lagi yung mag-isimula sa ground. Tapos, pag na-drawing yung normal acceleration, ipa-perpendicular lang natin para makuha yung tangential acceleration. Ganito yun. Di ito, tulad ng sabi ko kanina, ang normal acceleration, kapag mga normal na link, kapag hindi slider, ay parallel lang dito sa kanyang link na pinagkabitan. Hindi pinarallel ko lang yan. Ito, tsaka ito ay parallel. Tapos, lagyan natin ng sukat. Hindi ito ay 120. I-scale ko lang na ang 10,000 ay 1 cm. Magiging ano to? 12. 12. Yan, magiging 12. Tapos, ito na yung normal acceleration ng A2. Tulad natin, yung tangential naman ng A2. Di 60. Dito, magiging ano? 6 na. Ito naman, magiging ay wait. Ba't naging ano to? Hindi naging 12. 12 to kanina eh. Yan, 12. Yan, 12 yung haba nito kasi 120,000 yung
normal acceleration. Tapos pag nag-perpendicular ka dyan, yun yung tangential natin. Tangential. Tapos yung distance ito ay yung nakuha nating tangential na 60,000. Hindi yun ay magiging 6 dito. Yan. Tapos, yung mula sa ground hanggang dun sa dulo ng tangential, yun yung ating tinatawag na acceleration ng A2. Yan. Okay ko dito yung haba. Ang tawag doon ay acceleration ng A2. Labelan mo. Ito ay ground. Ground. Or O2. Or O pala, O. Tapos, ito ay ito. AA2N. Ibig sabihin ng AA2N, acceleration ng A2, tapos normal. Normal, pag normal, parallel dun sa link. Tangential, perpendicular dito. Or perpendicular sa link, parehas lang yun. Tapos, pinagdugsong lang natin yung dulo nito, tsaka yung ground. Ito naman ngayon yung AA2. Papansin nyo, itong AA2, wait, ito pala, AAT. AA2T. Yan. Itong AA2, ito yung total acceleration. Tapos itong dalawang to ay component ng AA2 na dalawang perpendicular. Yan. Hindi nakuha natin yung input. Kung babalikan nyo yung ginawa na sa relative velocity, kapag nakuha na natin yung input, pick another point that is connected to two known velocity. Okay. Pero imbis na known velocity yung gagamitin natin, palitan natin ito ng acceleration. Balik tayo dito. Yan. Nandito na tayo sa part na to. Yan. Kung matatandaan nyo dun sa ating kaninang velocity, itong A, pinati natin sa pinaghiwalay-hiwalay natin. Merong A na nasa link 2, A na nasa link 4, pag ganun. Tapos A na nasa link 3, A2, A3, A4. Tapos, yung A2 daw ay equal sa A3. Ibig sabihin, nakuha na natin itong A2 kanina. Nung nakuha natin yung A2, equal lang pala sa A3. Meron na din tayong A3. Lagay natin dito. Ito ko lalagay. Layo na. Itong nakuha natin na ito dito ay AA2 is equal to 13 divided 30 for 200. 1, 3, 4, 200. Yan yung AA2 natin nakuha dito. Tapos, equal lang yun sa AA3. AA3 equal 1, 3, 4, 200. Yan. I-check ulit natin. Itong, meron na tayong A2, tsaka A3. Next point natin ay A4. Tatanong ulit natin dito. If collinear and rotate the same point, bago yan, check muna natin kung yung A4 ay may nakadikit sa dalawang known velocity. Ang A4, ito yung A na nasa link 4, nakadikit yan sa link 3 na known na yung velocity kasi nakuha natin dito. Tapos, itong A4, connected din yan dito pababa sa ground. Itong ground, known velocity yan kasi 0 yung velocity niyan. Ang gagawin natin, i-respect natin yung hinahanap natin na A4 with respect to sa dalawang known, which is ground tsaka yung A3. Di balik ito yung mangyayari niyan. The acceleration ng A4, i-relate natin sa known velocity natin na A3, ganun. Tapos, AA4 with respect natin sa ground kasi ground yung isa natin known. Hindi kahit yan na lang, AA4 na lang. Ngayon, kapag meron na tayong ganyan, next natin gagawin ay ipa-plot natin. Check natin kung kaya natin i-plot.
itong, pero hindi natin yung magpa-plot kasi laging kukunin natin yung component. Laging every time na magkakameron tayo ng acceleration, imbes, hindi katulad sa velocity, kapag nakuha mo yung dalawang with respect to magi-intersect na agad yun. Dito naman, hahatiin mo muna sa dalawa to. Bali, A 4, A 3, N. Ay, oo. Sige, natin. Sige, pakita ko lang dito. AA4N plus AA4. Yan. Mamaya natin ito hatiin itong A3. Kasi meron itong Coriolis. Itong AA4, hatiin natin sa normal at tangential. Tulad lang ang ginawa din kanina. Tapos, kukunin natin itong normal tsaka tangential. Tapos, ayan, gagraph natin. Try natin i-graph yung AA 4N tsaka AA4T. Makukuha ba natin yung AA4N? May velocity. Yan. Bali, lahat lagi ng normal natin, makukuha natin yan. Kasi, di ba, ang formula ng ating AN ay V squared over 2R. Kung matatandaan nyo, lahat ng V natin, nakuha na natin yan kanina sa relative velocity. Ibig sabihin, every time na magkakameron tayo ng N, makukuha natin agad yan. Kasalpakan sa velocity. Itong T, hindi agad natin yan makukuha. Hindi lagi makukuha agad kasi ang formula ng T ay angular acceleration times R. Ay wala naman tayong angular acceleration na nakuha dito. Acceleration na kasi yun. Ito mga velocity pa lang. Kaya hindi natin agad makukuha yung AT. Nakuha lang natin kanina yung AT kasi meron ditong given na angular acceleration sa leg 2. Pero the rest, wala nang given na angular acceleration. Kaya hindi natin makukuha directly yung AT gamit yung mga formula. So ulit, ang AN lang yung makukuha natin. Tapos, pero alam natin yung magiging direction nito, AT. Laging perpendicular yung AN sa AT. Hindi lang natin alam kung gaano kahaba yung magiging line ng AT. Tapos, ito palang AA4 with respect to A3. Ito naman ay slider. Diba kanina, kapag hindi slider, N at T lang yung kanyang tawag dito. N at T lang yung kanyang component. Pero, kapag slider naman, yan ay AA for C, AA4C plus AA4T. Yan. Papansin nyo, ang nawala lang dito ay yung ating normal. Pinalitan natin ng Coriolis. Ito ay kapag slider lang yan, nag-slide sa isang straight line. Yun. Pero pag may curve na yun, hindi na to applicable. Meron itong normal acceleration here. Bali, ito. So, madalas ito lang naman yung gagamitin natin. Ito kapag normal, ito nasa baba. Kapag yung mga normal link lang, pag walang slider, normal at tangential lang yung component nila. Kapag naman may slider, Coriolis at tangential. So, ngayon, para makuha natin yung intersection, di ba sa velocity, kinukuha natin yung intersection ng dalawang line. Dito naman, 4 na line yung gagawin natin. Itong Coriolis nito, tsaka tangential nito, tapos itong normal nito, tsaka yung tangential nito. So, yun yung i-graph natin. Pero bago i-graph natin, solve muna natin yung kaya natin i-solve. Yung Coriolis nga, makuha lahat yun. Graph mo yung A4. Pero yung horror ba yun? Hindi ko. Try ko. Yun muna talaga. Normal mo. AN. May BA4 na diba? AAN ng 4. AAN4. AA4N. Ay equal yan sa B squared over R.
Ito lang yan. Yung AN ay B squared over R. Ito naman yung A ng A4, tapos normal, plus B squared over R. Kukunin natin yung velocity ng A4, tapos divide natin sa distance. Ang velocity ng A4 natin ay ito. 1,101 meter per second. Tapos, i-divide natin sa distance ng A4. Nasaan ito? O4 to A4. Try natin. Yan. Ang distance ng O4 to A4 ay 17.44. I-substitute natin dito. Yan ay 1101 squared. Divide natin sa 17.44. Ang magiging sagot dito ay 1101 squared over 17.44. 69 69,506 506. Tapos i-scale natin yan. Tsaka natin ilalagay ulit dito. Sa ating ginawang line dito. Yan. AA4N. Dahil itong AA4, wala itong with respect, automatically with respect yun sa ground. Sabihin, kung with respect sa ground, dito tayo magsisimula sa ground ulit. Yan, ground. Ito yung ground. Ito yung kunwari ng muna yung line natin. Tapos, ano yung direction nitong line na to? Dahil normal siya, tapos hindi siya slider na kumbaga normal link. Paparallel lang natin siya dun sa link niya. Parallel. Yan. Ito na ngayon yung direction ng normal acceleration ng A4 natin. Sukat. Tapos, dahil na-compute natin ito sukat, itong 69,506, plus ano lang natin yan i-scale. Magiging 6.9506. I-scale natin dito. 6.9506. Yan, i-scale natin. Ito na ngayon yung ating normal acceleration, the A acceleration, tapos A4, tapos normal. Yan. Tapos, next natin ay tangential. Itong tangential, hindi natin makuha, pero alam natin yung direction. Laging perpendicular ang normal at tangential. Ihabaan ko muna. Yan. Perpendicular. Yan. Di pa fix itong haba. Di nagyan ko label. Yan. Itong label na ito ay AA4. Acceleration ng A4 na tangential. Kaya AA4T. Yan. Tulad na sabi ko kanina, di makakuha tayo yung dalawang line. Tapos, may dalawa ding line dito. Mag-intersect dapat yung dalawa nito at saka yung line na mabubuo nito. Yun yung gagamitin natin mamaya. Next naman natin, ito yung ginrap natin. AA4 na normal tsaka AA4 na tangential. Try naman natin itong i-graph. Pero bago natin i-graph, check natin kung kaya natin i-solve yung kung kaya natin i-solve yung Coriolis tsaka tangential. Itong tangential, tulad sabi ko kanina, hindi natin ma-solve yan kasi wala tayong given na angular acceleration. Itong Coriolis, meron yung formula pala ng ito. Ang formula ng Coriolis ay AC is equal to 2WB. Yan. Itong W, angular acceleration. Itong B, linear velocity. Dun sa ating relative velocity method kanina, nakuha natin lahat ng linear velocity tsaka angular acceleration. Kaya, masosolve lagi natin, basta meron tayong AC or Coriolis acceleration, laging masosolve na natin yun. Nalagay lang natin sa formula. Ang hinahanap natin ay AA4C is equal to 2 times ano yung angular acceleration ng link 4. I-check natin dito.
angular acceleration ng link 4. Yan ay 63.13. Tapos, times down natin sa velocity ng link 4 na 1,101. Dito yan. 63.13 yan. 2 times 63.13 times 1101. Magiging sagot dyan ay Hindi mo sure yung 2 yung kailangan. times 63.13 times 1101. 139. 63.13. Di ito ay pinag-times lang natin. Sagot ay 139.012.26. Yan yung Coriolis acceleration natin. Tapos, gagraph natin to. Itong tangential, di natin mag-graph, pero alam natin na perpendicular to sa isa't isa. Yun lang yung gagawin natin. Ibalik ulit dito. Ang Coriolis, anong magsisimula sa Di ba ang nakuha mo dyan ni A3 with respect to A4? Kumbaga, pwede mo nang i-assume na within yung direction ng A4. So, sisimula mo sa A3. E4. Ito ulit yung hinahanap natin. Acceleration ng A4 with respect sa A3. Tapos, Respect na sa A3. kinuha natin yung component na Coriolis tsaka tangential. Itong tangential, wala tayong value, pero alam natin direction. Itong Coriolis, nakuha natin yung value gamit yung formula. Tapos, igagraph lang natin ito. The AA4 with respect sa A3. The AA4 with respect sa A3. Nakuha mo na A3. A2. Nasaan yung A3 natin dito? Yan, diba? Kanina nga pala na sabi natin na ang acceleration ng A2 ay equal sa acceleration ng A3. Yan. Dito. Yan. A2 ay equal sa A3. Yan. Tapos, ang hinahanap natin dito ay velocity ng A4 with respect sa A3. Dito yun. Yung dulo nito, ito yung A3 natin. Ito yung A3 natin. A2 or 3 or A2. Yan. Tapos, dahil with respect dito sa A3 yung gagawin natin, mag-try tayo ng drawing a line. Drawing a line. Yung perpendicular ngayon. Ay, hindi pala. Di ba ang direction ng Coriolis ay 90 degrees 5 up dun sa velocity? Yun. Ang direction lagi ng Coriolis natin ay perpendicular dun sa direction ng velocity natin. Yung direction ng velocity ng di ba ang hinahanap natin na ito? A4 with respect sa A3. Tapos, Coriolis. Yung Coriolis niyan, perpendicular dun sa A4, yung velocity naman ng A4 with respect to A3. Ito, tsaka ito ay perpendicular. So, kung paano malalaman Yan. sa nakaturo? Space. Ito perpendicular to dito. Uy, tumigil dito. Yan. Pwedeng maging ganito to, pwedeng maging ganito. Pero, minsan pwedeng dobling line yung gawin natin, tapos burahin na lang. Pero, estimate natin kung narin nandito yan. Yan. Hindi, ang direction kasi nun, nakabase dito. Sa kung clockwise or counterclockwise. Hindi ko siya pala. Pero pwede rin lang. Estimate kung saan magtatawag. Pwedeng assume na kasi Yeah, malamang pwedeng nandun ang A po. Yeah. Kung narin,
ito yung direction ng ating A4 with respect sa A3. Okay. A4 with respect sa A3. Sunod naman, ito yung direction ng Coriolis pala. Yan, direction din ng Coriolis. Tapos, direction ng tangential, dito. Lagay ko muna yung value ng Coriolis natin na 13.90. 13.90. Diyan ko mababa ito. 30. 63. 139. Maybe 13 points. Tapos, ang simula sa A3. Anong Coriolis mo? 139. Wait. 606 lang dapat. No. Ano ginamit mong velocity? Coriolis ay itong sa A. Velocity ng A4. O A3. A3 yung gagamitin. A3 lang. Pero with respect to A3 na sabihin. Ayun, mali. Butay na. Ang mali pala dito, kanina. So, ang gagamitin pala dito velocity. A3, A4. Para makuha yung Coriolis ng A4. Mali kasi yung sulat ko dito. Dapat ito ay A4, A3. Tayo na, nagula lang. Sabi na, mga kapekte yun. Yan. Dito rin yun. A4. Dito yung total ng acceleration ng A4 with respect to A3. Tapos ito naman, yung Coriolis ng A4 with respect to A3. Ito naman yung tangential ng A4 with respect to A3. Sinolve natin kanina yung Coriolis ng A4 with respect to A3 dito. A4, A3. Sinolve natin yun. Pero ang ginamit natin kanina yung A4. Mali pala yun. Gagamitin natin na ito. Velocity ng A4 with respect to A3 kasi yun yung hinahanap natin. A4 with respect to A3. Hindi 4.77 yung ilalagay ko dito. 477 yun. 47. Ay, hindi pala yun. Taba, yun nga. Hindi, link 4 pala yun eh. Angular velocity. A3, A4. Itong 1,101, yun yung papalitan natin ng 477. Saan yung 477? Ito yan. Velocity ng A4 with respect to A3. 477. Yan, nag-iisip dyan. Dapat 60,000 points something lang. 2 times 63.13 times 477. Yan, 60,226. Dito ay 60,226. Yan. Yan yung Coriolis acceleration natin. Tapos, yun lang din yung gagawin natin kanina. Palitan naman ito ng 6.0. 226. Yan. Lipat ko lang dito. Yan. Ulitin ko yung direction ng Coriolis acceleration. Magsisimula yan dito sa A3 kasi velocity ng A4 with respect to A3. Dahil with respect to A3, dito magsisimula yan sa A3. Diba ito yung A3 na ito yung dulo pag ganun. Yan. Ito yung A3. Tapos yung direction niyan, perpendicular sa velocity ng B4 with respect to A3. Yan, perpendicular. Tapos kapag nagawa natin yan, alam natin na yung tangential ay perpendicular lang dito. Perpendicular lang dito. Yan.
Ito, tsaka ito ay perpendicular. Uy, mali. Ito, tsaka ito ay perpendicular. Yan. Alisin ko nga itong mga dimension na ito. Yan. Ito yung ginawa natin kanina. Babalikan ko dito. Di ba, nung pinakauna, yung A4 yung hinahanap natin. Winid-respect natin sa A3, tsaka winid-respect sa ground. Tapos, hinati natin sa kanilang component. Coriolis, tsaka tangential to kasi slider. Ito naman, normal, tsaka tangential. Itong apat na to, pinagpa-plot natin yan. Yung magiging intersection nila, yun yung magiging A4 natin. Kasi A4 yung hinahanap natin. Makikita nyo dito, ito na yun. Magkakameron dito ng intersection. Ito yun. Yan. Yung ginawa natin kanina, pinlot natin to, tapos perpendicular. Ito naman, pinlot natin to, tapos perpendicular. Yun, nagkameron yung intersection. Tapos, trace mo lang yan papunta sa ground. Kasi, di ba, yung ginagawa natin sa relative velocity, trace papunta sa ground. Okay. Itong point na to ay A4. A4. Itong point na to, itong line na to, nagre-represent sa velocity ng A4 with respect sa A3. Angular acceleration. Acceleration ng A4 with respect sa A3. Hindi. Kasi ito yung Coriolis ko lang yan. Ayun nga. Ito pala yung Coriolis natin. Tama. Sino lang Yeah. Si ka-plot mo pa lang yan. Kasi ito yung component pa lang ito. Yan. Tapos ito yung tangential ng A4, A3. Yan. Ito yung tangential. A4, A3. Yan. Tapos P. Ito yun. Tapos yung total ng Coriolis at tangential ng A4 ay ito yun. A4 with respect to A3. Yan. Ito yung dalawang component. Yung total niyan ay ito. Alisin lang natin yung C at T. Ito yung A4, A3. Yan yun. Tapos itong dulo nila A4. Tapos ito AA4T, AA4N. Normal acceleration ng A4, tangential acceleration ng A4, tapos ito tangential acceleration ng AA4 with respect sa A3. Ito ay Coriolis acceleration of AA4 with respect to A3. Tapos ito yung total acceleration ng AA4 with respect to A3. Tapos ito, yung mula sa A4 papunta sa ground, ito na yung AA4 natin. AA4. Yan. With respect to sa ground. Kung papansin nyo, itong AA4, total yan ng AA4T tsaka AA4N. Ito yung kanyang component. Tapos ito, kinuha natin yung intersection, tapos pinapunta sa ground. Para maging with respect sa ground. Tapos yung distance ay 8.15. Ibig sabihin niya, nakuha na natin yung ito. Meron tayong AA4 is equal to 81,500. Pag in-scale natin yan, times sa 10,000. 10,000. Yan din. Nakuha natin yung A2 kasi yun yung input kanina. Tapos equal lang sa A3. Nakuha natin yung A4 nung nagawa tayo ng mga intersection. Yun. Isig yung mga dimension. Ang next natin, alisin ko ito para hindi mo alam. Balik tayo dito sa ating ano. Diba, kapag tapos natin mag-measure distance intersection to the ground, balik tayo sa step 2, repeat step 2. Pick another point that's connected to known acceleration to kasi nasa acceleration middle tayo. Check natin. Lahat ng A nakuha natin dito. Yung A2 is equal sa A3. Tapos nakuha natin yung A4. Next natin ay itong B. Itong B, ang tanong dyan, connected ba yan sa dalawang node ng acceleration? Connected siya dito sa 0, sa O4, which is known acceleration yan kasi 0 yung acceleration.
Kumbaga, known na yan. Itong B, connected din sa A4. Ang A4 ba, known na? Di known na yung A4. Ibig sabihin lang nun, pwede natin makuha itong B. With respect natin yung B sa dalawang known. B with respect sa O4, tsaka B with respect dito sa A4. Di gawin ulit natin yun. Parang ganito lang yung gagawin natin. Ikukunin lang natin yung dalawang with respect. The acceleration ng B. Acceleration ng B with respect sa acceleration ng B with respect sa ground. Kaya AB. Tapos, acceleration naman ng B with respect to A4. Yan. Acceleration ng B with respect sa A4. Pwedeng lagyan ng ganito. Yan. Kasi kaso minsan parang nagmo-mod divide. Kaya ganito. A4. Acceleration ng B with respect sa A4. Equal. Ulit. Bakit natin kinuha to? Kasi pumili tayo ng point na may dalawang known velocity na connected. Itong B, connected sa known velocity na A4, tsaka sa O4. I-respect natin yung B sa dalawang known na yun. Yung A4, tsaka yung O4, or yung ground. Ito yung ground natin, AB, acceleration ng B with respect sa ground, tapos ito, acceleration ng B with respect sa A4. Gagawin natin. Jadi, may breakdown ulit natin to sa bago natin i-breakdown yan, check muna ulit natin itong step by step natin. Kapag di ba napili natin to, pick another point that is connected to known velocity. Yung point na yun ay B. Kapag tapos natin pumili, bago tayo mag-solve, check muna natin kung A or B yung process na gagamitin natin. Unang tanong, if collinear and rotate at the same point, magpo-proportionality tayo. Check nga natin kung yung B ba ay collinear sa dalawang known point niya. Known point niya ay itong O, itong B, tsaka itong A4. Mapapansin nyo, collinear yan sa isa't isa. So, ang gagawin natin, hindi natin gagawin yung mga intersection. Ang gagawin natin ay proportionality. Para mag-proportionality, kukunin natin yung direction nito, tsaka yung direction ng B. Yan. Kumbaga, yung part ng A na perpendicular dito, sa line na to, tapos part ng B na perpendicular dito. Alam naman natin na yung velocity ng B with respect sa ground ay perpendicular na siya. Tapos itong velocity ng A4 with respect sa ground ay perpendicular na siya. Ibig sabihin lang nun, pwede silang gamitan ng proportionality. So, proportionality, yung acceleration divide lang sa distance. The acceleration ng A4 divide sa distance ng O4 to A4. Acceleration ng AB divide sa distance ng B to O4. Yun lang yun. Try natin. The acceleration ng A, acceleration ng B with respect, acceleration ng B with respect sa ground, di-divide natin yan sa distance ng O4B. Sabi natin distance ay equal sa acceleration ng A4 with respect sa ground. Kahit A4 na lang yan, tapos divide sa distance. Ganito yung mangyayari. Ano yung dimension nito? Dimension. Exit sketch muna. Dimension. Sketch. Itong distance ng O4 sa B ay 10. Distance ng O4 sa A ay 17.44. Yun yung gagamitin natin dito. Sketch. Itong acceleration ng AB natin, gawin ko ng palibago. Acceleration ng AB hindi natin alam. Yun nga yung hinahanap natin. Tapos, divide natin sa distance. Alam natin yung distance, 10.
Tapos, equal lang yan sa acceleration ng AA4 tapos divide distance. Ano ba yung acceleration ng AA4? Yun. Yun. 81,500. 81,500. Pag nakuha na natin yan, ay, ito pala, divide distance. 17.44 yung distance na. Yan. Tapos, kunin lang natin yung AB. Pwedeng times both sides by 10 para makasabi yung 10 dito. Pwedeng shift solve. Ang AB ay equals 81,500. 81,500 divide 17.44 times 10. 46,731.65. 46,731.65. Tapos, yan, i-scale lang natin yan. Tapos, babalik na rin dito sa drawing. And dito. And nakuha natin yung acceleration of B. Okay ko dito. Acceleration of B. Okay. Search ko muna. Sketch. Ayaw mag annotation. Sketch. Yeah. Acceleration of acceleration of B ay 46.51. Yan. Yan yung acceleration ng B. Tapos, lalagay lang natin sa graph dito. Kasi kung nga itong dimension. Saan natin nilalagay yung acceleration ng B? Dahil wala nang with respect yan, magsisimula na ulit yan sa ground. Ground. Kung narin, hindi pa natin alam yung direction. Ang direction yan, itong B pinaikot natin dito sa ground, ibig sabihin, perpendicular yung acceleration ng B dito. Sa linya ito. Sabihin, ito, tsaka ito, ay perpendicular. Yan. B? Collinear lang ang B. Dapat nga magano yan dito eh. Check ko ba. Sa background natin. Dapat parehas yan sa A4 eh. Yan, A4 mo sa gitna. Ito. Bakit naging Collinear lang dapat sila. Ay, A4. Kung baga daw ka nababasa sa pinag-out ng A4. Oo nga. Okay. So, mali pala yung ginawa natin. Yung ginawa natin ay magpa-perpendicular tayo dito sa link na to. Kapag, kapag velocity method. Pero kapag acceleration method, since alam naman natin na yung acceleration ng A4 tsaka AB ay same ng direction, pwede nating ilagay yun dito. Ito yung ground, tapos ito yung A4 natin, itong linya na to. I-gawin lang natin collinear. Tapos, lagyan natin ang size ng AB na 4.6731. Lagay ko dito. Oops. Lagay ko dito na ito, tsaka ito 4.6731. Yan. E dito na yung acceleration ng B. Yan. Yan yung acceleration ng B. A, B. Yan. Acceleration ng B. Anong kulang na lang natin? Hindi nakuha natin yung A. Nakuha natin yung B. Sino lang yung kulang natin? Itong sa C, tulad na laging ginagawa natin, hatiin mag-slider, hatiin natin sa tatlong C yan. C na nakadikit dito sa link 5, C na nakadikit sa slider mismo, at C na nakadikit sa pinag-slidean, which is ground, kaya 1 to C1. Tapos, anong direction yung magkaparehas? Yung overall direction ng slider pa ganito. Yan. C6 yun. 6 slider. Like 6. Tapos, yung direction ng C1, ang direction ng C na nasa, tawag dito,
nasa link 1, which is ground, ay horizontal din. Ibig sabihin yan, yung C6 natin tsaka C1 ay parehas. Tapos yung C5, yung direction kasi ng C5 ay ganito eh. Yung C5, ito yung, kumbaga, nag-rotate siya dito sa B. Yun yung known kasi. Bali, ang gagawin natin ay pipili tayo ng point na may dalawang known value. Check natin to C5. Itong C5, connecta yan sa C6. Itong C6 natin, C6, yung C na nakadikit dito sa slider, ay connected yan dito sa ating B na known na yung velocity natin. Tapos itong C6 din natin, connected din sa C1 natin. Di ba ang 1 natin ay ground, which is known na yung velocity niya na 0. Ibig sabihin nun, C6 yung hahanapin nating value. Hindi alam na natin kung anong point yung sunod nating hahanapin. Tulad ng ginawa natin kanina, tatanong natin, if collinear and rotate the same point, magpo-proportionality tayo. Kapag hindi, magdodraw tayo ng mga velocity na mag-intersect. Ang known point natin ay C1. Yung link, yung velocity or angular, ay acceleration ng link 1 or yung ground. Kasi 0 yun. Tapos, known din natin yung velocity ng B. Kasi yun yung huli nating nakuha. Ang gagawin natin, i-respect lang natin tong C6. I-respect natin sa 1. Kasi yun yung known natin. Tapos, C6, i-respect natin sa B. Kasi known din yung ating B. Yan. Tapos, hindi yan collinear, kaya yan. Magagawa tayo ng intersection. Ito ulit yung kukunin natin. The C6, the angular acceleration ng 6. Angular acceleration. Ay! Angular. Acceleration. Kukunin natin yung acceleration ng C na nasa 6. Yan, with respect to B. With respect sa B. Tapos yung isa pa nating known, ay gawin na natin B. Tapos yung isa nating known ay acceleration ng C6 with respect sa ground. Hindi pa lang ito known. Kumaga, baka na-known yan. Yung with respect natin ay yung known. Yeah. Ito ay B, known yan, tapos ground, di C1. Or dahil with respect sa ground na yan, kahit di nalagyan na with respect. Tapos, tulad nung kanina, hatiin ito sa dalawang component. Tangential, tsaka yun. Normal. Di papel lang yun. AC 6B. 6B. Tapos, lagyan mo lang ng N. Tapos, plus. AC 6B, lagyan ng T. Yung tangential. Yung AC6, kapag ang slider ay nakadikit sa ground, yan, ito yung exception ng Coriolis. Kapag ang slider nakadikit sa ground, wala tong Coriolis. Ibig sabihin ito, tangential lang yung ating magiging velocity. Diba kanina, AC6 magiging C2 plus tangential. AC6 T. Pero dahil wala tayong Coriolis, alisin na natin itong Coriolis. Again, yung walang Coriolis kapag yung slider nasa ground, kumbaga, nag-slide sa ground. Yung kanina kasi, nag-slide sa rocker, kaya may Coriolis. Ito wala. Yan. Yan. Kapag nahati na natin to, flat lang natin to. Tapos yung magiging intersection, yun na yung magiging A6 natin kasi A6 yung hinahanap. AC? Yan. Na AC. 6. Sabagay, AC din yun. Yan, pwede rin. Ang dami lang alisin ko muna yung dimension. Yan. Simulan natin dito sa normal acceleration. Di ba, nga pala, di ba sabi kanina, lahat ng normal acceleration, makukuha na yan. Kasi, ang formula ng normal acceleration ay b squared over an
R. Ang B squared, meron na lahat tayo din. Tapos yung R naman, mga distance, meron na lahat din. Makuha natin yung AN. Saan yung... Ito. Makuha na yung AC6BN. Compute natin. AC6BN is equal to B squared over R is equal to ang B squared ng C6 natin, or yung velocity ng C6, ang velocity ng C, ay, oo. With respect to B. Wait. Hindi, ito kasi ano ba eh? Ano ba ito? AC6. B o ano, with respect sa B. Ang hanapin natin ay with respect sa B. Makikita nyo, ito yun. BC with respect sa B. Dahil yung hinahanap natin dito ang acceleration ay AC with respect sa B. Yan. Yan. Ang kukunin natin to. Yun. Ang velocity nito ano, ay 411. Yung velocity na sasalpak natin dito. Yun yung velocity ng C with respect sa B. 41 tam. 41. 100. Ito, velocity pala. Ay, yan. Tapos square. Times divide yung distance ito. Distance ng C ito. Itong C with respect sa B, kaya ito kung natin distance ito. 20. D siguro dimension divide 20. May sarap dyan na equal 411 squared over 20. 8446.05. 8446.05. Uy, dito. 8446.05. Gutang na ako eh. Gutang ko eh. Yan. Ito yung acceleration ng C with respect sa B na normal acceleration. Ito yan. Kunin naman natin yung tangential. Hindi natin makukuha yan. Kasi, yun, sa formula ng tangential acceleration ulit, laging merong angular acceleration. Eh, wala naman tayong given na ganun. Wala tayong value. So, lagi ang makukuha lang natin ay normal. Tapos, pag i-drop natin yun, perpendicular lang natin itong tangential. Kasi yun yung magiging general ano niya. Di, simulan mo natin dito. The AC with respect sa B, the normal. The with respect sa B tayo mag-isimula. Hanapin natin yung B dito. Ito yung B nga pa natin. Ito. Kasi ito yung acceleration ng B. Itong dulo ito ay B. Yan. Tapos, itong direction daw nito ay AC6. Ito ay normal. Dahil normal to, ang normal na acceleration lagi natin ay parallel dun sa link. Saan siya nakadikit? Di parallel. Yan. Kapag tangential, yun yung magiging perpendicular. Yan. Tapos nalagay natin yung sukat dito ng normal acceleration natin. No? C with respect sa B. Ito yun. Oh, please. Yan ito. 8446.05 magiging 0.8 no? 0.8 yung haba nito ay magiging 0.8 yan, in-scale lang natin itong 8446 yan, alisin natin yung mga mekos natin yan, ito na yung normal acceleration, ito yun normal acceleration ng C6 with respect to B. Tapos, tangential, perpendicular lang dyan. Tapos, hindi natin alam kung gano'ng haba. Basta alam natin na perpendicular. Mahahati yung haba niya mamaya pag nagkaroon ng intersection. Yan. Pero naman natin kunin na ito. Para makuha natin yung intersection. Mag-intersect dapat yan dito. AC6 na tangential. Para makuha yung AC6 na tangential, ito yung C6 natin. Ang 6 kasi yun yung link 6.
Ang link 6 ay yung ating slider. Ang tangential niya ay yung velocity niya. Kumbaga, di ba pag ito yung slider natin, nag-slide pa ganun. Kung paano yung velocity niya, yun din lagi yung tangential. So, kung pa-slide na horizontal yung ating velocity, yun din yung direction ng tangential. Ganun lagi. So, tapos, with respect to sa ground, kasi wala nakalagay na with respect. Simula tayo sa ground. Tapos, ito, tsaka ito ay parallel. Yan, kasi nag-slide siya dito. Tapos, ang tangential ay kung ano yung path ng velocity ng ano. Hindi yun, horizontal. Horizontal din to. Yun. Tulad na sabi natin kanina, magkakaroon ng intersection. Itong part na to, tsaka part na to. Itong part na to, ito yung dalawa. Ito, tsaka ito. Tapos itong part na to, ito yung nag-intersection. Kunin ko lang yung intersection. Measure natin yung intersection papunta sa ground. 4.44. Kung i-scale natin yan, magiging sagot natin ay acceleration ng C or AC6, pwedeng AC na lang. Ang acceleration ng C ay 4.44. Diyan ay 44,444. Tinimes natin sa 10,000. So, yun. Yun yung magiging acceleration. Wait, kasi yung dimension rule. Yan. Ito, kinuha natin na to. Yung acceleration ng C with respect sa ground. Ito naman, yung acceleration ng C with respect sa B, PCB. Pwedeng lagyan ng 6 to, pwedeng hindi. ACB. Tapos, ito ay tangential. Ito ay normal. Yan. Mas pwede kung ACB. ACB. Yung resultant ng mga netibel. Ayan mo. Mapapansin nyo, ito yung normal tsaka tangential. Itong, pag yung resultant niya, makakabuo yan ng triangle. Itong part na to, ay, yung part na yan, yan yung pinagsamang ACBE plus ACBN. Normal plus tangential. Meaning ACB lang yan. Kumbaga yan yung total nitong dalawang to. Kaya, pinlat natin muna sa dulo tsaka doon. Tapos ito yung AC natin. AC, nalagyan natin dito. Hindi yun. Nakawalan natin lahat ng. Pero ito, ang tawag dito ay linear acceleration. Kasi, acceleration lang ito ng bawat point. Meron din tayo tinatawag na angular acceleration. Para makuha lang yun, i-divide lang natin itong bawat linear acceleration dun sa bawat natin, distance. Kung natin itong acceleration ng A2. Di 134,200. Ito. Nandito yung A2. Tapos acceleration dito 134,200. Di-divide lang natin sa distance dito. Ayan, distance ito ay 12. Di 134,200. 134. Okay? 134. 134,200. 134,200 divided 12. Wait, angular acceleration tayo ito eh. 134. Ano ba yan? Yung angular acceleration. Angular acceleration ng 5,000. Kaso, pag dinivide natin itong tama ba itong nakuha natin? A2. Diba, angular acceleration ay pag dinivide mo ito sa haba niya, ito 12, hindi dapat maging 5,000 po. Times. Hindi, malaki ba? Ano ba natin nakuha rin ako? Kinuha ba niya yung angular acceleration? Tangential pala. Sa tangential magbabase. Hindi sa total. Oo nga.
Yun. Next na. Yan. Kunwari, kinukuha natin itong ano. Ang importante pa ng mga tangential. Oo. Hindi ko lang bumasta dapat. Kunwari, kinukuha natin yung angular acceleration daw ng link 2. Kailangan, ang gagamitin natin ang linear acceleration ay hindi itong total ng acceleration ng A2. Gagamitin natin yung acceleration ng A2 na tangential. Hanapin natin yun dito. Ito yung A2, ito yung A2. A2 na tangential ito. Yan. Tapos sukatin natin to. Sukat nyo 6. May sukat na pala yun. Di ang sukat nito ay 6. Di magiging 60,000 yun. 60,000 divide dito sa haba nito na 12. Yun yung magiging tama. 60,000 divide 12. Yun yung magiging 5,000, which is parehas dito sa given. Bali yun lang. Yung magiging di-divide lang natin ito. Kunwari itong B. Yung B na to, yung tangential nito, yun na rin yung kaya pwede natin divide yung acceleration ng B. Divide sa 10. Yun yung angular acceleration ng link 4. So, ganun lang yung So, summarize. Ang nangyari lang ay parang relative velocity lang yung ginawa natin dito sa acceleration. Pero, imbis na dalawang line yung mag-i-intersect, naging 4. Tapos yung 4 na yun ay yung normal tangential na component. Tapos yung normal tangential din yung isa. O kaya minsan Coriolis. Yun lang. Yung mag-intersection nun, sukatin mula doon papunta sa ground. Yun na yung value doon. Tapos, ito yung formula ng normal acceleration. AN is equal to B squared over R. AT is equal to angular acceleration times R. Tapos may isa pa palang formula. Hindi ko pala tulad. Lagay ko lang dito yung Coriolis. Ang formula ng Coriolis ay AC is equal to 2WB. Yan. W, angular acceleration, B, linear velocity. Ang Coriolis, laging nakukuha. Kasi meron lagi tayong velocity at angular velocity. Dito acceleration, angular velocity. Nakuha natin yan sa relative velocity method. Itong normal acceleration, lagi dito makuha kasi lahat ng point meron tayong velocity. Tapos meron tayong R. Yan. So, yan yung ating acceleration. Then,